kakauwi lang natin galing sa barangay center. Paano ko ba yung sabihin? House arts. House doctor. Hindi naman house doctor yun da. General Paano? GP. Basta barangay health center, ganyan. Kakauwi ko lang kasi kahapon, kung ma-remember ninyo, kung nanood kayo ng vlog ko kahapon, sabi ko sa inyo, sobra ang palpitate ng heart ko. Tapos, kauwi namin, hindi kami dumiretso dun sa kung saan susunduin ng mga bata sa daycare. Dumiretso kami sa ayun nga sa center dito sa malapit. Kasi sobrang palpitate ng heart ko and then nahihilo ko, sumasakit ang ulo ko. Akala ko naatake ako sa puso. Naku, tapos di pumunta kami doon. Tapos ang sabi ng doktor, daw ako na anxiety attack, sabi niya gano'n. Kasi medyo hindi ako hirap huminga per se, pero parang inahabol ko yung breathing ko dahil siguro masakit ang ulo ko. Tapos, yung sobra yung palpitate ng heart ko. Kaya ganun, nahihirap. Medyo nahahapo ng konti. Tapos, chinek niya yung oxygen level ko. Tapos, chinek niya yung blood pressure ko. Tapos, ayun, nakita niya, ang blood pressure ko ay 148 over 112. Parang ganyan. Basta mataas. Mataas ang blood pressure ko. Tapos, sabi niya ganun, kumalma ka, sabi niya, yun nga daw may anxiety attack ako, which is first time nangyari sa akin. Yung morning pa lang kahapon, nagpapalpitate na yung heart ko, pero hindi sobrang grabe. Tapos yung hapon nga na, yung nasa sasakyan ako kahapon, nagpa-vlog ako, yung senior ko sa inyo na, yun nga, nagpapalpitate ang heart ko, tapos yung ulo ko sobrang sakit. Yun na pala yun, anxiety attack na pala yun, hindi ko alam. All along akala ko normal lang yun kasi 'di ba yung mga past vlogs ko na ma-mention ko na sobra nagpapalpitate yung heart ko. Tapos ayun, nakala ko talaga na atake ako sa puso. Ano pala yun? Anxiety attack, parang ganyan, panic attack, yung ganyan. Wala naman akong ibang iniisip or siguro dahil for the past few weeks lagi may sakit ang mga bata. Tapos although tumigil na ako ng work, still, pa rin ako, yung mind ko hindi pa mapanatag, tapos hindi pa rin ako nag-sleep ng maayos, yung ganyan. Tapos ngayon nga, kadating namin doon, sabi ng doktor, hindi kita bibigyan ng gamot sa blood pressure ngayon, sabi niya ganun. Kasi, kung bibigyan kita ngayon, bigla naman mag-drop yung blood pressure mo, which is not good as well. Tapos, ang sabi niya, umuwi ka, maligo, and then take a walk. Ayun nga, and then sinundo namin yung mga bata. Nagbike si Zoe, 'di ba, kahapon sa vlog ko. Muna kami, naglakad-lakad, yung ganun. Medyo kumalma naman ako. Still, nagpapalpitate pa rin ng bongga-bongga ang heart ko. Pero kumalma ako ng konti through walking. Nag-walk ako. Hindi ko alam yun, guys. First time ko na-experience. So parang sobra yung ng heart ko. Tapos kanina nga, kakauwi ko nga lang galing doon sa kanya ulit. Tapos pinag-usapan nga namin yung tuyo na ito. Nangyari kahapon na anxiety attack ako. Tapos tinanong niya ako kanina kung nakatulog ba ako kagabi. Sabi ko sa kanya, hindi talaga ako totally rested. Sakto naman nga na papacheck talaga ako ngayon sa kanya kasi nga yung gamot ko natapos na kahapon. Tapos ang sabi niya, diniscuss niya further yung nangyari kahapon, yung na-anxiety attack ako. And then, chinek niya ulit ang BP ko, mataas pa din ang blood pressure ko. Tapos binigyan niya ako ng gamot sa blood pressure. Sabi niya, i-take ko daw 2 weeks. After 2 weeks, balik na naman ako ulit sa kanya. Binigyan niya ako ulit yung antidepressant. Tapos sinabi ko sa kanya, Dok, yung appetite ko sobra. Tapos sumasakit dito ko yung batok ko sa gamot. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, sabi niya, natural lang daw na na side effect. Tapos nagdadalawang isip ako kung
Ititake ko pa yon yung antidepressant. Tapos, ang suggestion niya, kailangan ko na daw ng tulong ng professional. Kailangan ko na ng makakausap, professional in that level na maintindihan yung anxiety ko, yung ganyan. Totoo pala guys, hindi siya yung biro-biro, yung ganyan, hindi siya yung iniisip mo lang, dami mo lang iniisip, hindi yung pagsabihan kanila na, oh kasi i-clear mo yung mind mo, ganon, dami mong iniisip na ano, ganyan. Hindi siya ganon, no, talagang, totoo siya, hindi siya, kasi nangyayari siya sa akin, na-experience ko siya, so sabi niya ganon nga, kailangan mo na ng tulong, kailangan mo ng psychologist, ganyan, na makausap. Iba naman yung psychiatrist, no? Pag sinabing psychiatrist, yun yung merong mga schizophrenia, yun yung mga merong ano kasi yun, personality disorder ba yun? Yung dalawa yung ano nila? Yung personality, yung mga mental illness, iba naman yun sa anxiety ko, iba naman yun sa nararamdaman ko ngayon, no? Hindi ko kailangan ng psychiatrist, kailangan ko ng psychologist na makakausap. Pero, sabi nung doktor, hindi pa daw niya ako mabigyan ngayon ng psychologist kasi nga daw puno, ang dami nang nakapila, ang daming nakalista. So, roughly daw sa January, sabi ko okay lang. Sa ano na lang, yung katapos na lang ng bakasyon namin or kahit wag na siguro, maybe after ng... Malala ko bigla. Usually din kasi diba mga ganitong panahon, marami yung nagpapakamatay, correct. depression. Maybe, at sana after ng bakasyon namin sa Pinas, kalmado na ang pakiramdam ko. Probably I won't be needing it anymore. I don't know yet. Pero, yun nga yung suggestion niya. Kailangan ko na ng help. Kailangan ko na ng tulong. Ayan, so, ganun ang aming naging conversation kanina. At, wala naman akong magagawa. Hindi ko naman kayang pigilan yun. Tuyo na ba ito? Kuha lang ako ng kuha kung tuyo na ba. Hindi ko naman kayang kontrolin yon or hindi ko naman kayang pigilan yung mga ganong atake. Sabi nga niya sa akin, may issue ako mentally, physically, emotionally. Nagmamanifest na. Lumalabas na sa aking katawan. May extended postpartum ka. Oo, yun nga, tama si Daddy. At tama din kayo, may nag-comment po, baka nabinat daw ako kasi nga yung halos yung kakapanganak ko lang kay Kenneth noon, rumatsyada na ako, no? Wala masyadong rest. So, ngayon ko hina-harvest yan. Kaya kailangan talaga, unahin talaga ang health. Yun, so yan na ang convo namin. Hopefully, makatulong itong aking gamot sa blood pressure. Ang inaano ko naman kasi, sabi ko sa kanya, baka lang dahil puyat ako, ganyan, or, wala akong tulog, kaya mataas ang blood pressure ko, sabi ko sa kanya. Kaya, nagdadalawang isip talaga ako kung iinumin ko ba or hindi yung pang blood pressure. Kasi kahapon, yung blood pressure ko, sobrang taas talaga, as in. Pero hindi niya ako binigyan ng gamot kasi nga daw, baka bigla namang bumaba. Sabi ko nga sa inyo kanina. Tapos kaninang umaga nga na pumunta ko sa kanya, bumaba na. Although may kataasan pa rin, 138/89 nata or 87 yung blood pressure ko. Pero bumaba na, wala akong ginawa, nag-chill lang ako, nag-relax lang ako, tapos bumaba, wala man akong tinik na gamot. So, ang naisip ko talaga dahil lang sa nagmamanifest lang physically yung yung mental instability ko ngayon. Kaya, tumaas ang aking blood pressure. Hindi ko alam talaga kung iti-take ko or what. Pero, sabi naman niya, once a day lang naman yon na i-take. Sabi niya, morning. And then, paggabi, i-take ko daw yung antidepressant. Actually, kalmado naman nga ang mind ko ngayon kasi nga, wala na sakit ang mga bata, okay na sila. And then, kumakain na sila na maayos.
Hindi ko alam bakit ang dami pa rin gumugulo sa utak ko, yung ganon. Hindi ko talaga ma-explain. At hindi ko alam actually paano ko siya explain. Kaya nga sabi ng doktor, kailangan ko na ng professional help. Which is a good idea, I guess, para malampasan natin tong pagsubok na to. Pero syempre, di tayo susuko, guys. Kakayanin natin yan. Malalampasan din natin yan. Oh, shit! Kami ay mag-grocery muna si Kenneth ang pag-grocery namin today. Kasi si Ate Zoe nasa school. Hanggang 12 lang yung school niya. Sunduin namin siya mamayang konti. Katas namin mang-grocery, baka diretso na kami doon. Try namin na si Kenneth yung mag-push ng cart. Tapos bibigay lang sa kanya. Tingnan namin kung magugustuhan niya yung experience. Let's go. Sama kayo. Grocery lang tayong konti kasi gusto ko ng sabaw magdinilaga tayo. Wala kaming mais. Ayan na ang Kenneth natin, guys. Siya ang mag-grocery today. Doon, anak. Doon. Kay Daddy. Yes. Lagay doon. Thank you. O, dito tayo banda. Dito. Hawak. Ang cute. Ang cute. Saging. Banana. Hindi yan, anak. Hindi pa yan hinog. Ayun lang, Dad. Uy, sa taas. Yes, bigay mo kay Kenneth. Bigay kay Kenneth. Wow, lagay sa basket. Tatsa! O, tara, doon sa meat. Doon tayo sa meat. Ay, kakyat talaga, guys. Galing! O, meat tayo, meat. Sa meat. Chowder carbonada. Dito, Ken? Dali, kuha tayong meat, Ken. Wait lang. Oh, na-distract ang shopper natin, guys. Kasi may laruanan doon. Na-distract siya masyado. Yan, sige, kunin. Lagay doon sa cart mo. Ito pa. Lagay sa cart mo. Kutsa. Okay, tara. Kuha tayong ham and cheese para kay ate. Doon, ham and cheese. Okay. Dito. Galing naman ang bembe, oy. Wow, kay haba ng tinapay. Baon ni Daddy. Kunin. Lagay doon. Uy, galing. Lagay doon. Yes. Si ate nasa school, no? Kaya si Kenneth lang ang natin. Taga-grocery today. Tama siya doon. Hindi yan. Hindi. Hindi lahat kukunin. Hindi. O, dali mo na yung cart mo. Kuha natin cheese si ate. O, cheese. Kas. Yeah, kas. Cheese. Sige, cheese. Lagay doon sa cart mo. Hala, nahulog. Okay. Kunin. Yes. Okay. O, tara. Next tayo. Next, doon. Cute talaga niya, Dad. Kenneth, days. Oh, ito na. Ham. Sige. Yes, ang galing. Milk na lang tayo and then finish na. Oo. May dalawa pa doon sa barang. May dala pa. Huwag na milk. Ano pa ba? Yan lang. Ano pa? Oo. Walang kukunin. May oil ka pa ba? Meron pang oil. Tara na, yun lang muna. Sa susunod. Kamatis. O, tara. Let's go. Let's go get some tomatoes. Bayad na siya, guys. Sige. Wow, galing naman. Tulungan niya si Daddy talaga. So proud ako dyan sa baby ko. Oh. Sige. Sige pa, bigay kay Daddy. Ayan. Galing. Banana. Mais. Galing. High five, Kenneth. Ken.
Ken, meron pang isa. High five. Kenneth, high five. High five. Galing. Guys, nagutom na yung little shopper natin. Hi. Hi. Gutom po ikaw? Yeah. Yeah? What is that? What ate Yay? What is that? Banan? Yeah. What is that? Bull. Banana! Banan! Pauwi na nga kami at hindi ko pa pala napakita sa inyo yan. Yan yung nasunog sa malapit sa bahay namin. Naalala ninyo yung area na yon? Doon tayo bumili ng Kenneth. Diyan tayo bumili ng broccoli last time. Tapos picture kami ni Zoe sa harapan niya. I-zoom ko kayo. Ayan na siya ngayon, guys. Tingnan nyo naman, talagang nasunog ang buong area. Meron nata akong video nito na sa Facebook ko pinost na sobrang hangin dyan. Tapos yan niya ang view. Ayan na siya ngayon. Nasunog talaga. 3 yata yan or 2 shed. Tapos dun sa gilid, ayun, saan tayo bumili ng broccoli. Etong sa bandang right, sa tabi ng truck, yan yung tindahan nila at saka yung sa likod ng tindahan yung bahay nila. Buti na lang hindi natamaan yung bahay nila o sobrang lapit lang ng bahay nila. Ayan na siya ngayon, wala na. Diba last time ang daming ano din dyan sa harapan nila? Mga sunflower. Ayan siya guys, kawawa naman yung may-ari, nasunog lahat. Pero mostly naman yan sila may insurance naman kaya babayaran naman siguro yan sila, no? Ayun, pinakita ko lang sa inyo kasi last time hindi ko yan napakita sa inyo eh. Marami pa ring hindi pa rin tinatanggal. I mean, hindi pa rin natatanggal ng buo. Dumiretso na kami sa school ni Zoe, guys. Sinundo na namin siya. Oh, wag dyan. Wag dyan. Yeah. Ay. Hinarvest na pala nila yung dyan, yung gulay. Gulay ba yun? Or ano, hindi ko alam. Ang bilis lang. Okay, I want in the middle, guys. Saan? Go. Go, ate. Woohoo! Ano na yan? Pag may ring, may bell na ganyan, yung sa ano yan, simbahan. Alas 12 na. Go, ate. Na? Ah, syempre mahangin, kahit yung windmill doon, Woohoo! Ang galing na talaga ng ate natin, guys. Super proud na si Mami sa'yo, anak. Ang galing. Wow, itong bahay, guys, may bakod siya, Madalang lang yung mga ganito, yung may pabakod. Pero usually, yung mga bakod, mababa lang talaga. Hindi yan mataas. Ito, yung bakod niya, ganyan lang, Halaman. Tapos, mostly, itong mga to, walang bakod, Diba? Open lang. Matiwala masyado yung mga tao dito. Hindi nila kailangan ng mga matataas na bakod.